Ngayon ang ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga politikong nais mahalal sa 2013 midterm elections. Alamin natin ang update mula kay kasamang Noel Perfecto. Manong Noel, good morning. Good morning, Audrey. Tama ka dyan. This is the second day at medyo tumalima naman yung ibang mga kandidato na maging public servants in the near future. Naging medyo maayos dahil siguro umuulan ng kaunti at wala tayong masyado nakikita mga supporters na nakabalangga dito sa harap ng COMELEC ng building sa may Palacio del Gobernador. Na-interview natin si COMELEC Chair Brillantes at sinabi niya at pinagmalaki niya, Audrey, na naging maayos naman nationwide ang conduct ng paghain ng certificates of candidacies at mga certificates of national acceptance o nominational acceptance itong mga kandidato sa midterm elections ng 2013. Walang mga untoward incidents na naitala, wala rin mga kaguluhan nangyari. Batay na rin sa ulat ng kapulisan sa buong kapuluan. At sa ngayon, dalawa pa lang ang nagtungo rito ng mga senatorial bets. Isa yung from the majority party ng Liberal na si Cynthia Villar at nauna rito pati itong guest candidate na magkabilang partido na si incumbent Senator Chis Escudero. Dito naman sa lungsod ng Maynila, abalang-abala itong mga supporters ni Manila ni dating Pangulong Erap Estrada. At sila'y nagpupulong-pulong na sa dalawang malaking areas katulad ng Liwasan Bonifacio at saka dyan sa may harap ng Philpost area para naman mamayang bandang alauna ay aalalayan nila ang mga pangunahing kandidato para sa alkalde na si dating Pangulong Erap Estrada at ang incumbent na si Vice Mayor ng Lungsod ng Maynila na si Isko Moreno. At nakikita rin natin dito kasama Audrey ang ilang pa mga kasamahan sa konsehal, pagkakonsehal ng naturang lungsod. Nakikita pa lang natin dito, mabibilang natin sa 15, samantalang ang mga pangunahing mga bida, ika nga, dahil kahapon ang bida na nakita natin ay ang dating si Mayor, ang incumbent mayor na si Fred Lim at ang kanyang napiling pagka-vice-alkalde na si Lou Veloso. So yun, mamaya pa ang hostilities, sabi nga nila, mangyayari mga bandang 1 o'clock in the afternoon or possibly mga 12 this afternoon para naman dito sa pag-file ng kanilang COCs at CONAs ni inaantabayan ng Erap Estrada at saka itong si Isko Moreno. So yun muna ulat mula pa rin sa lungsod ng Maynila kasama Audrey, kasama ko pa rin si Larry Duon at saka si Erwin Navarro. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Samantala, bumisita ang mga tauhan ng Provincial Health Office sa mga biktima ng sakit na chikungunya na naitala sa islang bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Ito'y makaraang madiskubre ang mataas na kaso nito na umabot na sa mahigit kumulang 120. Ayon sa Provincial Health Office, ang mga pasyente ay may sintomas na kahawig ng dengue, tulad na lamang na mataas na lagnat, panghihina, joint pain at pagkakaroon ng mga rashes. Patuloy pa rin ang isinasagawang surveillance sa lugar at inaalam din kung saan nagmula ang nabanggit na sakit. Sa kabila ng mataas na bilang ng kaso, wala pa namang napapaulat na namatay dahil dito. Nakatakda na ring isagawa ang cleanup drive at declogging operations ng mga otoridad sa lalong madaling panahon, lalo na sa mga apektadong lugar. Sa kabilang dako, agad namang pinakalman ng Department of Health ang ilang sektor, partikular na ang mga residente sa nasabing lugar. Ayon sa DOH, under control na ang kaso ng chikungunya sa Albay, Ilocos at Bataan. Nakalerto na ang mga health personnel para magbigay ng atensyong medikal sa mga pasyente. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goriseta.